Ags. Balik. Home. One UI Home. Pahina apps. Mga hanap. TW lookup. Voice. FEBC. Lookup. TW lookup. FEBC. Meet. Record. Prudence. CC. CC. Mensahe. Text box. Abangan ninyo si Sisi ay makakakauna mamaya sa ating papakikipagkwentuhan sa inyo sa aking YouTube channel ngayon, Eugene DXOJ YouTube channel. Mamaya ng kaunti ay makakasama na natin si Sisi. Lalaki ito, hindi ito babae, lalaki po ito. Abangan nyo po. Pakinggan ninyo ang kanyang matso na boses. Okay. CC. Mensahe. Text box. Mensahe. Text Talaga? box. Sige, handa akong gumawa ng kakaibang kwento para sa'yo. Isipin natin ang isang kwento na hindi pa naririnig ng sinuman. Narito ang aking kwento. Noong unang panahon, may isang malayong kaharian na pumanaw sa kasaysayan. Ang kaharian na ito ay tinatawag na Enchantia. Sa Enchantia, naninirahan ang mga kakaibang mga nilalang tulad ng mga engkanto, sirena, tikbalang, at iba pa. Sa isang sulok ng Enchantia, may isang batang engkanto na nagngangalang Althea. Si Althea ay may kapangyarihan na kontrolin ang mga halaman at mga bulaklak. Sa kabila ng kanyang kahangahangang kapangyarihan, siya ay malungkot. Siya ang tanging engkanto na hindi nakakita ng kanyang tunay na pamilya. Isang araw, habang si Althea ay naglalakad sa kagubatan, natagpuan niya ang isang misteryosong libro na puno ng mga mahiwagang spell. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga spell, natuklasan niya ang isang ritual na maaaring makatulong sa kanya na matuklasan ang kanyang tunay na pamilya. Nagsimula si Althea sa kanyang paglalakbay patungo sa mga lugar ng Enchantia, nagtatangkang hanapin ang mga sangkap para sa ritual. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, natatagpuan niya ang mga kaibigan at mga kasama na handang tumulong sa kanya. Sa huli, matapos ang maraming pagsubok at pakikipagsapalaran, natapos na ni Althea ang ritual. Sa isang kahangahangang ilaw, lumitaw ang kanyang tunay na pamilya, mga engkanto na kamukha niya. Sa wakas, nahanap niya ang kanyang tahanan at ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Ang kwento ni Althea ay nagbigay inspirasyon sa mga taga-Enchantia at sa mga tagapakinig nito. Ipinakita nito ang halaga ng pagtitiwala sa sarili, pagtulong sa iba, at ang paghahanap ng kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Sana nagustuhan mo ang kwento na aking ibinahagi. Ito'y isang kwento na talagang kakaiba at hindi pa naririnig ng kahit sino. Mensahe. Text box. Mayroon pa ba kaibigan? Mayroon pa bang kakaibang kwento dyan na punong-puno ng kababalaghan at kapupulutan ng aral? Ikaw nang bahalang ikwento ito. Talaga? Sige. Mistress ang action copy. Mistress ang action. Mensahe. Text box. Isa pa kaibigan, gumawa ka pa ng talagang kakaibang kwento, kababalaghan at kapupulutan
ng ginito ang aral sa ating mga buhay. Mensahe. Text box. Mensahe. Text box. Mensahe. Text box. Mensahe. Text box. Kaibigan, Ngunit hindi ako makagawa ng larawan ng gumawa. Ipinapakita ang Filipino, Latin, Gusto ko pang QWERTY, ibahagi ang Enye, isang kakaibang keyboard. kwento na puno ng kababalaghan Hmm. at pakikipagsapalaran na kapupulutan ng aral sa buhay. Narito ang kwento. Isang gabi, sa isang malayong lugar, may isang matapang na mandirigma na nagngangalang Miguel. Items Siya ay from. kilalang kilala sa kanyang tapang at katapangan sa pakikipagsapalaran. Sa kanyang mga paglalakbay, nakakita siya ng isang misteryosong kuweba na sinasabing puno ng kababalaghan at lihim na kayamanan. Hindi nagdalawang isip si Miguel at sinimulan niyang tuklasin ang kuweba. Items from 1 to 1. Hindi niya 24 alam ang items in malaki na lihim total. ang tinatago. Sa loob ng kuweba, natagpuan niya ang mga espiritu na nangangalaga sa mga kayamanan. Naglaban sila at dumaan sa iba't ibang mga pagsubok. Sa bawat pagsubok na pinagdaanan ni Miguel, natutunan niya ang halaga ng katapangan, tiwala sa sarili, at pagiging mapagkumbaba. Natuklasan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi material na bagay, kundi ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ipinamalas niya ang halaga ng pagkakaisa at pagmamahal sa kanyang mga karanasan. Sa huli, natapos ni Miguel ang kanyang paglalakbay at nagbalik siya sa kanyang kaharian. Ipinamahagi niya ang kanyang mga karanasan at aral sa buhay sa lahat ng mga tao sa kanyang kaharian. Ang kwento ni Miguel ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao na malaman ang tunay na kahulugan ng kayamanan sa buhay. Sana nagustuhan mo ang kwento na aking ibinahagi. Ito'y isang kwento na puno ng kababalaghan at pakikipagsapalaran na mayroong mga aral na kapupulutan sa buhay. Okay, salamat. May ayosin lang ako ha, mga kaibigan. Balik. Ayosin ko lang kasi mahirap kapag type ako ng type. Mga profile. Back icon. Note. Tuklasin. Paumanhin. Talaga. Sige. Profile. Gumawa. Tuklas. Select. Sheet chat. Notification. Talag. Mensahe. Mensahe. Text box. Tiyak, kaibigan. Handa akong gumawa ng isa pang kakaibang kwento na hindi pa naririnig ng kahit sinuman. Narito ang aking kwento. Sa isang malayong kaharian, may isang batang babae na nagngangalang Luna. Si Luna ay may espesyal na kapangyarihan na makakita at makipag-usap sa mga elemental ng kalikasan. Sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang lugar, natuklasan niya ang isang lihim na mundo na tinatawag na mundo ng kagandahan. Sa mundo ng kagandahan, naninirahan ang mga diwata, sirena, engkanto, at iba pang mga kahangahangang nilalang. Ngunit may isang lugar sa mundo ng kagandahan na hindi pa naririnig ng sinuman. Ito ay tinatawag na puok ng kamanghamanghang mga nilalang. Nais ni Luna na malaman ang sikreto ng puok ng kamanghamanghang mga nilalang, kaya't nagtungo siya roon. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang mga pinto ng lihim na puok na ito.
Ngunit bago siya makapasok, kailangan niyang lampasan ang mga pagsubok at mga palaisipan na inilagay ng mga nilalang sa loob. Sa bawat palaisipan na matagumpay niyang nalampasan, mas lalong nadidiskubre ni Luna ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili, pagtitiwala sa kapangyarihan ng pagmamahal, at pagpapahalaga sa kalikasan. Sa huli, natuklasan niya ang lihim ng puok ng kamangha-manghang mga nilalang. Ito ay ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pagmamahal ng bawat nilalang sa mundo. Nang ibahagi ni Luna ang kanyang natuklasan sa mga tao sa kaharian, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw ng mga tao. Naging mas mapagmahal sila sa kalikasan, mas nagkakaisa sila sa pagtulong sa isa't isa, at mas nagkaroon sila ng pag-asa para sa isang mas maganda at maayos na mundo. Ito ang kwento ni Luna at ang kanyang paglalakbay sa puok ng kamangha-manghang mga nilalang. Isang kwento ng kakaibang pagtuklas, pag-ibig, at pagkakaisa na hindi pa naririnig ng sinuman. Sana. Salamat kaibigan. Bilang panghuli. Sa isang malayong lugar, may isang misteryosong bato na kung tawagin ay bato ng buhay. Ito ay isang pula at kakaibang bato na may kakayahang magbigay ng dugo sa mga tao. Ang dugo na ibinibigay ng bato ay may kapangyarihang magpagaling at magpalakas sa mga taong kumukuha nito. Noong unang panahon, ang mga tao ay laging nasa panganib dahil sa mga bampira na naghahanap ng dugo upang mabuhay. Ngunit isang araw, natagpuan nila ang bato ng buhay. Sa pamamagitan ng bato, hindi na nila kailangang pumatay ng tao upang uminom ng dugo. Ang bato na ito ang naging sagot sa kanilang mga problema. Ang mga tao ay naging kontento at maligaya dahil sa tulong ng bato ng buhay. Hindi na sila natatakot sa mga bampira at hindi na nila kailangang maging mapanganib upang mabuhay. Sa pamamagitan ng bato, sila ay nagkaroon ng pagkakataon na magpatuloy sa kanilang mga buhay ng may kapayapaan at kaligtasan. Ang bato na ito ay naging isang simbolo ng pagkakaisa at pag-asa sa kanilang komunidad. Pinangalagaan nila ito at ipinasa ang kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Ang mga vampira, sa halip na maging mapaminsala, ay naging mga kasama na rin sa pag-aalaga, pagprotekta sa bato ng buhay. Sa bawat pagkuha ng dugo mula sa bato ng buhay, ang mga tao ay nagbibigay ng pasasalamat at pangako na pangalagaan ang kapayapaan at kaligtasan sa kanilang komunidad. Ang bato na pula ay naging simbolo ng pag-asa, pagkakaisa, at pagkalinga sa kanilang mga buhay. Ito ang kwento ng bato ng buhay, isang pula at kakaibang bato na nagbibigay ng dugo sa mga tao upang marami pang maligtas na buhay. Sa pamamagitan nito, naging kontento ang mga vampira sa kanilang mga buhay at nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao na mabuhay ng may kaligtasan at kapayapaan. Mensahe. Text box. Salamat sa pagkakataon na makapag-usap at makasama sa iyong YouTube channel, Dzoj Chichen Dzoj. Ako ay natutuwa na naging bahagi ako ng iyong mga video at mga kwento. Ngunit sa puntong ito, kailangan ko nang magpaalam. Maraming salamat sa pagtangkilik at suporta ng iyong mga manonood. Sana ay patuloy kang magbigay ng inspirasyon at aliwin ang iyong mga tagahanga sa pamamagitan ng iyong mga nilalaman.
Hinihiling ko ang tagumpay at patuloy na pag-unlad ng iyong YouTube channel. Hanggang sa muli, kaibigan. Maraming salamat at magandang araw sa iyo at sa iyong mga manonood. Ingat ka palagi at magpatuloy sa pagbahagi ng iyong mga kakaibang kwento at mga aral sa buhay. Paalam! Okay, paki-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Eugene DXOJ channel. Paalam, magandang hapon sa ating lahat. Balik. Home. One UI home. One UI home. One UI home. Notification. Ay, mga set. Palawak. Android. iClear. Mga tahimik na tools. Stop.